Isa pong napakalaking balita ang lumabas kamakailan. Ang Caliber, isa pong Nasdaq-listed firm na kilala sa real estate at digital asset management, ay opisyal ng naging unang kumpanya sa Nasdaq na gumamit kay Chainlink or Link para sa kanilang treasury strategy. Sa madaling salita, isinama na ni Caliber si Link sa kanilang opisyal na investment at ito po ay maituturing na makasaysayan para kay Chainlink. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ba ang ginawa ng Caliber. Nag-announce po ang Caliber na natapos na nila ang kanilang unang pagbili ng Link tokens. Ang acquisition na ito ay parte lamang ng system test, ngunit nagsisilbi na ring unang hakbang para sa kanilang digital asset treasury strategy. Ibig pong sabihin, plano nilang ipagpatuloy ang pagbili ng Link sa pamamagitan po ng kanilang cash reserves, equity-based securities at maging sa pamamagitan ng ELOC or ELOC. Ang mga pagbiling ito ay gagawin po nila na consistent over time or tuloy-tuloy. Kaya sa market impact, kapag isa pong Nasdaq-listed firm ang opisyal na pumasok kay Link, nagdadagdag ito ng kumpiyansa para sa mga institutional investors. Ang ganito pong balita ay maaaring magdulot ng long-term demand para kay Chainlink na posibleng magtulak ng kanyang presyo pataas. Ngayon ay bakit po ba mahalaga si Chainlink sa diskarte ni Caliber? Ayon po sa Caliber, nakikita po nila si Chainlink bilang susi para i-connect ang blockchains sa real-world assets. Dahil dito, inilalagay po nila ang kanilang sarili sa intersection ng real estate at saka digital assets. Tandaan na hawak po ng Caliber ang higit $2.9 billion na real estate portfolio. At dahil isinama po nila si Link sa kanilang treasury, ang mga shareholders po nila ay nagkakaroon na rin ng direct exposure kay Chainlink sa pamamagitan lamang ng pagbili ng Caliber stocks. Kaya sa market impact, ito ay isang halimbawa kung paano po maaaring pumasok ang traditional na negosyo tulad po ng real estate sa digital asset space. Kung susundan ito ng iba pang mga Nasdaq-listed companies, posibleng maging mas mainstream ang paggamit kay Link at magbigay po ito ng tuloy-tuloy na pressure para tumaas ang demand. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang nangyayari kay Link sa institutional adoption? Ayan, bukod po kay Caliber, tumaas din po ang institutional adoption kay Link sa pamamagitan po ng ETF market. Kamakailan lamang, ang Grayscale Investments ay nagsampa ng application para sa isang Chainlink ETF na balak po nilang ilista sa NYSE Arca sa ilalim po ng ticker na GLNK. Ito ang kasunod na filing ng Bitwise. Kasunod po ito ng filing na ginawa ng Bitwise para din sa isang Link ETF nitong nakalipas na buwan ng August. At hindi lang yan. Ang Grayscale ay may mas malawak na plano para sa altcoin ETF strategy na kasama rin sina Cardano, Polkadot, Dogecoin, Hedera, Solana at saka XRP. Kaya sa market impact, kapag naaprubahan po ang ETF filings, mas dadali para sa mga traditional na investors na magkaroon po ng exposure kay Link nang hindi po direktang bumibili ng tokens. Ang ganito pong setup ay madalas nagiging dahilan ng mabilis na pagtaas ng presyo dahil nadadagdagan ang demand mula sa mas malalaking pondo at saka institution. Gaano naman po kataas ang posibilidad ng approval ng mga altcoin ETF? Ayon po sa prediction markets, mataas po ang tsansa ng approval sa buwan ng October. Halimbawa, si Cardano ay may 87% odds at si XRP naman ay nasa 93%. Kung sakaling pumasa po ang mga ito, malaki ang posibilidad na sumunod din ang Chainlink ETF. Kaya sa market impact, ang approval po ng altcoin ETF
ay magbubukas ng pinto para sa mas malaking pera mula po sa traditional finance. Kapag nangyari po yan, si Link ay posibleng makaranas ng mas mataas na liquidity at mas malakas na presyo. Bilang panghuli, para po sa akin ang pagpasok po ng Caliber kay Chainlink ay isang malaking hakbang para sa mass adoption ng crypto. Si Chainlink ay hindi lang isang simpleng token, kundi isang pangunahing tulay para i-connect ang blockchain sa real-world assets. Kapag mas marami pong institution ang sumunod kay Caliber, mas lalaki po ang demand kay Link at mas magiging solid ang kanyang position sa crypto market. Kasabay pa nito ang paparating na posibilidad ng ETF approvals na pwede pong magbukas ng bagong wave ng capital inflow para sa kanya. Sa madaling salita, si Link po ay unti-unti nang nagiging sentro ng digital expansion at maaring isa sa mga pinaka-importanting crypto sa susunod na yugto ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.